serbisyo publiko maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras, alas 6:02. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na derechahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga ng Huwebes 5 sa buwan ng Agosto 2025. Welcome sa ating programa. Straight to the point. Hanggang alas 7 ng morning, magkakarinigan ho tayo. Siyempre, tulad ho ng dati mga kasama. Straight to the point. Pag-uusapan pa rin natin mga napapanahong usapin, balita, mga kagirapan, dapat ho ninyong malaman. Straight. Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight. Kaya tumaasok kami sa nahoy na sa mabuting kalagayan na sa maayos na pangangatawan. Straight. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Straight to the point. DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Magandang morning, Radyo Manebs. Magandang morning, Sir Erwin. Mapia-mapita, mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakalive na rin po mga kasama ng ating programa sa ating pong Facebook page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Samantala, sa ating pong text hotline mga kasama, 0950-032-7332. Sa kalagay mo ng panahon mga kasama, base po sa forecast ng Pag-asa, sentro po ng tropical storm na si Maymay, base po sa available data, nasa 170 km west ng Bacnotan sa La Union mga kasama. Taglay pa rin po ito yung maximum sustained wind na 65 km per hour malapit sa gitna, pagbugsong abot ng 80 km per hour mga kasama. At tinatahak po ito yung southwestward ng dahan-dahan. Samantala, isa pang tropical cyclone naman ang binabantayan po ng Pag-asa. Ito yung nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m. ang Typhoon Dolphin. Ang lokasyon po ito nasa 1,845 km east ng northeast ng extreme northern Luzon. Taglay po ito yung maximum sustained wind na 165 km per hour malapit po sa gitna pagbugso. Abot po ng 205 km per hour mga kasama. At tinatahak po yung direksyon na westward sa bilis na 20 km per hour. Samantala mga kasama, ang bahaging ito ng Mindanao at ilang pang bahagi po ng bansa ngayong araw.
bagang maging maulap hanggang sa maging maulap po yung ating papawiri na may isolated rain showers at thunderstorm. Dulot naman ng umiiral na localized thunderstorm. Posible po yung flash flood landslide sa mga panahong makakaranas ng severe thunderstorm. Samantala mga kasama sa temperatura naman ngayon pong araw, naglalaro sa pagitan ng 33 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius. Sumikat naman ang araw kanina mga kasama 5:37 at lulubog naman sa Bangsamoro Region mamaya 6:01 ng gabi. Straight to the point. Straight to the point. Mga kasama sa muli, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. It's a Wednesday na Radyo Man Ebs, Miyerkules. Nangang Miyerkules sa Maguindanao. Arba sa guna mga kasama. Straight to the point. Welcome mo sa ating programa hanggang alas 7. Straight to the Pag-uusapan natin, ang daming mga usapin, daming mga balita kaganapan, mga pangyari sa nakalipas na 24 oras. straight to the Mabilisan lang, pasalahan natin yung panginang araw yung kahapon ng impeachment trial, Radyo Manabs. 12 days straight to the ng impeachment trial mga kasama, kung saan kahapon ay nagkaroon ng cross-examination, recross and direct examination. straight to the point. Duno sa witness ng prosecution, Straight yung dating COA Auditor Radyo Manabs. straight to the point. At maraming mga interesting na bagay na napag-usapan. Straight Lalong-lalo na yung yung pagtanong na naulit na. Inulit ni Attorney Michael Powa. Oh. And then agad naman ding sinabat ni Attorney Kapunan Ano sabi? na May papa... Oo. Huwag mo sagutin. Uy, sabi niya. Uy. Sabi ko, ano ba to? straight Maging yung mga setter judges Setter Judge Escudero napatawa Mm, Uy, huwag mo sagutin. straight parang naging bata eh. straight to the point. Mainit yung discussion pero maganda naman yung atmosphere kahapon. Pero may mga nagsasabi kasamang Sir Erwin na Na? kahapon dito sa ginawa nga 12-day impeachment Ano daw, trial ano laban daw? kay VP Sara. Ano daw? Kung sa punto ang pinag-uusapan, umano'y lumamang ang House Prosecution Panel. Ano? Bakit? Bakit daw? Kasi may ilang mga batayan sila o kaya naman yung mga ebidensya na nailabas nila Kahapon. kahapon. Dahil kahapon ng mga kasama sa strategy ng defense team naman nice nga nilang pasinungalingan lahat ng mga binabato. Aligasyon. Aligasyon Mga laban kay testimonya. VP Sara. Wala na yung kanilang witness. Kaya laging nag-object kahapon ang House Prosecution o ang defense team, pero ito ay hindi naman din tinanggap Ganun. ng presiding officer. Dahil yun yung nakikita. Pero hindi nangangahulugan mga kasama na umaabante ang House Prosecution, guilty na. Dahil Depende kayo nung panig yung tumitingin dahil yung sinasabing cross-examination, magpapatuloy pa naman din. Dahil Kahapon. marami pang mga objection. Ngayon araw tapos na ba yung kahapon? Meron pa, uupo pa rin yung witness. Straight Sa panig naman ng depensa, straight tiniraw na kitaan ng butas Radyo Manabs yung witness. straight Dahil makalawa, sinabi niya ata na yung kasalukuyang vice president rin daw ang tumanggap ng confidential fund. straight Pero kahapon sa cross-examination, nagpakita ng dokumento yung depensa, straight nagpakita ng receive copy. straight Lumalabas ng 2014, yung vice president at that time, meron din palang confidential fund. straight to the point. Kaya sabi niya... Na-liquidate ba yan? Oo, na-liquidate ba yan? Kaya nga tinatanong sa kanya eh. Straight Sabi ng depensa naman, kanilang pinatunayan na hindi lang nung panahon ni VP Sara
Hindi lang si VP Sara yung tumanggap ng confidential fund. Marami pang mga vice presidente ang tumanggap. May mga nauna pang vice presidente yung sabi, tumanggap rin ng kanilang confidential fund. Straight to the point. Ngayong araw, abangan natin ano yung kahinatnan ng mas pinaagang impeachment trial, mga kasama. Maganda doon sa punto yung magkakaroon ng cross-examination. Interesting pakinggan yung mga discussion, mga kasama. Kasi ang kagandahan ng cross-examination, mga kasama, dito magkakatugma yung pong mga affidavit nila. Yung kanila pong mga ibinigay o isinumite yung mga affidavit na, no? Sa kanila pong mga salaysay. Kumbaga, kung may hiling testimonya mo, hanapan ka ng butas. Oh, parang ano lang yan, Sir Winnie, na nare-remember natin sa drug bypass operation. Yung investigator, isasubmit niya yung kanyang affidavit sa korte na ganito yung ginawa nilang operation. So pagdating ng cross-examination at hindi ito tutugma, based on, sa mga nasasaksihan natin kasamang Sir Winnie, pag hindi yan siya tutugma at mabibisto ka ni judge na gumagawa ka lang ng kwento, maaaring tatapunan ka ng folder. Ganon? Mga posibleng mangyayari yan. So, dapat, kapag yung witness, talagang firm ka. Saan man kayo umabot, hindi magiging pabago-bago yung statement mo. Straight to the point. Ayan. Pero dito sa impeachment trial, abangan natin anong kahinatnan nito. Day 13 ngayong araw, mga kasama. Straight to the point. Oras mo natin. 6:13 ng umaga, mga kasama. Oras atid sa atin ng United Bangsamoro Justice Party number 13 sa balota. Straight to the point. Sa mga lokal na usapan, ang dami mga development radyo man apps, dami mga balita kaganapan, mga pangyayari sa nakalipas na 24 oras. Straight to the point. Diyan tayo sa bahay ng North Cotabato kahapon. Straight to the point. Malungkot yung mga insidente kasamang Sir Win. Sunod-sunod. Straight to the point. Mayroong enforcer, yung Straight. traffic enforcer, Straight. habang nakatayo, binaril, mga kasama, tinumaan sa bahagi ng likod. Straight. Diyan sa bayan ng Mid-Sayap, kuwang-kuwa sa CCTV yung incident ni Radyo Manep. Straight to the point. As an update, base sa alkalde ng bayan, ay stable na yung kondisyon ng nasabing enforcer. Straight Oo, to the point. makalang tamaan sa bahagi, likod ng bahagi ng ulo, tumagos sa bahagi ng pisngi. Straight. Yung binabanggit, may kinalaman sa trabaho bilang traffic enforcer yung Insidente. motibong tinitingnan. Kakalungkot. To the point. Ano, yung mga insidenteng tulad ho niyan, mga kasama. Straight. Kapag trabaho kasi pinag-uusapan, meaning to say, trabaho bilang tagapagpatupad ng maayos na traffic dyan nun sa kanilang bayan. Straight to the point. Kakalungkot. May pabuyo ng inalok, Radyo Manabs, yung LGU Straight. sa makapagtuturo at makakilala dun sa Namaril base po dun sa CCTV footage na nilabas. Dahil ang sabi nga ng alkalde, mga kasama ng bayan ng Midsayap, may batas na umiiral sa bayan ng Midsayap. Straight. Samantala, sa katabing bayan naman, dating sakop ito ng bayan ng Midsayap, Radyo Manabs. Oo. Ngayon ay SGA na? napunta sa SGA. Straight. Kagabi, umalingaw-ngaw yung mga putok ng baril, and then later, Straight. base po sa progreso ng investigasyon ng ating PNP, nagkaroon ng insidente ng pamamaril at target yung kapitan ng barangay ito. Straight. Sa Kadayangan lang, Oo. sir. Target yung barangay kapitan, mga kasama. Straight. To the And later binabanggit sa insidente, sugatan ito, Radyo Manibs. Sa linya, follow up natin. Ang PIO, mga kasama ng Police Regional Office Bangsamoro Taramos Region, si Ma'am Police Captain Steffi Salanggit. Magandang morning po, Ma'am Salanggit, sa DXMI po. Kasama si Manager Sir Erwin Kabilbigan at Eb Sabang po. Good morning, Ma'am. Morning po, ma'am. Magandang umaga po, sir, at magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa atin ngayon. Ma'am Captain, paki-update po kami dito po sa nangyaring pamamaril dyan sa may bayan ng Kadayangan sa SJ. Yes, sir, tama po. Kasi kagabi, pasado alas 8 nga po ng gabi, nagkaroon ng shooting incident doon sa Barangay Tugal sa Kadayangan SGA Barm. And yung victim natin ay itong si Barangay Chairman Tox Pulalun. Based sa initial investigation natin, pinaputukan ng mga or ng suspect yung
kanyang residence, and dahil dyan, tinamaan siya ng bala sa kanyang kanang siko. Agad namang nakaresponde yung mga personnel ng ating Kadayangan MPS and nadala siya doon sa Midsayap Hospital. Accordingly, sa kasalukuyan po, nasa stable naman siyang condition and nakatakda siya na sumailalim sa surgery para doon sa nangyaring injury sa kanya kagabi. Opo. Dito sa insidente na ito, ma'am, bago pa man nangyari, ano ba yung ginagawa ng dating kapitan na ito, ma'am? Kapitan. Wala pa kasi tayong sir, agarang provocation bago yung incident, and yun nga, hindi pa natin tukoy kung ano talaga yung motive nitong pamamaril since ongoing pa yung investigation and kagabi lang siya nangyari. May mga possible pang angles na tinitingnan yung ating kapulisan, kasama na dyan if ito ba ay personal or political, and yung iba pang mga possible na motives. Pero sa ngayon, wala pa kasi tayong sapat na evidence since ongoing pa nga yung investigation natin and yung hot pursuit and follow-up operations. Ma'am, base po sa ginawang investigation, paano na po? Yung si Kapitan nasa loob ng bahay o nasa labas? And then, yung mga namaril, paano po nakarating sa lugar nila, Captain, ma'am? Hindi pa kasi natin din, entayin natin yung, sir, yung progress report kasi kagabi, tinutukoy pa natin kung ilan talaga yung personalities involved doon sa nangyari. Pero I think si Kapitan ay nasa loob naman or nandoon sa loob ng kanilang bakuran, and itong mga suspect, hindi pa din natin alam kung ilan talaga yung bilang nila. Pero malalaman natin yan sa progress nitong ginagawang investigation and mag-update naman tayo. So doon sila sa labas ng kanilang residence din. Allegedly ay mga nakamotor itong mga taong ito. Opo. Gaano katagal yung putukan, ma'am? And may information po ba kayo? Gaano posible karami yung mga pinaputok? Rough estimate ng ating PNP, ma'am? I think very lang to, sir. Saglit lang ito dahil Saglit malapit lang din. Yes, sir. Saglit lang siya malapit lang siya doon sa Municipal Police Station. Kaya after noon, pagka mga siguro 10 burst lang siya pagkaputok noong mga suspects, marinig siya sa Municipal Police Station, nakaresponde agad yung mga personnel natin. I see. Parang mabilis na rapid fire and then mabilis din umalis dun sa area yung mga namaril. Yes, sir. Kasi alam din siguro nila na malapit lang yung police station. As we speak, ma'am, kumusta po yung kalagayan po ni Chairman? Sa ngayon, sir, based sa latest updates nga natin, stable naman yung condition niya, pero mag-undergo siya ng operation or surgery para doon sa kanyang tama sa siko. Ayun. Kung malapit lang sa police station, I mean, nasa highway lang ho ito, ma'am. Hindi siya naman totaling highway, sir. Okay. Ano po yung guidance po sa mga kapulisan ng area kasunod po ng incident ito? Siyempre, sir, so alam natin na malapit na yung ating BARM parliamentary elections, and itong totoo naman po na yung Kadayangan ay kasama sa mga inilagay ng COMELEC na red category areas of concern. And pinapaliwanag natin na yung classification na yun ay dahil din sa security assessment at historical election-related factors. Pero hindi ito nangangahulugan na itong incident na ito na nangyari doon sa lugar ay automatic na election-related incident. So sa kasalukuyan, wala pa naman tayong basis para i-classify itong nangyaring incident doon nga sa mga recorded. Kasi sa ngayon kasi, sir, wala pa tayong major na election-related incident na naitatala sa buong BARM. Bukod doon sa, I think, 13 na yon na mga personalities na nahuli natin dahil sa ating gun ban. May 13 violators na tayo. Pero dahil na yun sa bunga ng iba't ibang mga police operations natin dito sa region.
Ayun. Ulit, balikan ko yung binabanggit mo. Sa ngayon, wala pang mga nangyaring insidente na iniugnay sa eleksyon dito po sa Bangsamoro Region sa ngayon, ma'am. Yes po sir, wala pa tayong major na election related incident. Kasi yung ating mga firearms na confiscated ay dahil din doon sa mga isinagawa natin na mga operations, kagaya noong mga operations natin sa Baybas. Mayroon tayong mga nakuhang firearms din dahil doon sa pinakauna natin na gun ban violation ay dahil sa indiscriminate firing. So hindi siya lahat ay nakuha dahil sa checkpoint operations natin. Itong kadayangan under red category, how about yung ilang mga bayan ho ng SGA, ma'am? Anong classification base po sa recommendation po ng PNP? Sa Kadayangan kasi sir, sa SGA may isang red category and I think may 3 na nasa orange category. Ayun. So yung red, ito na ho yung kadayangan. Yes sir, yung isa lang po yung nasa red category which is yung Kadayangan. I see. Oo. Okay. For the entire region ngayon, kumusta yung usaping peace and order habang umuusad itong campaign period? Sa ngayon kasi sir, 'di ba meron tayong mga campaign schedule dito sa ating mga kandidato and kanilang mga parties. Sa kasalukuyan naman sir, based din sa ating mga situational reports, lalo na dyan sa may areas ng Cotabato City, generally peaceful naman tayo. Itong incident lang na ito na nangyari kagabi ay under investigation pa and verification. Kasi kagaya nga ng sinabi ko, itong simula nag-start yung ating election period ay wala pa tayong major na election-related incidents bukod doon sa mga gun ban violators natin. Opo. Sa kabilang banda po, ma'am, kahapon ho, nagpatawag nga ng press conference ang COMELEC kung saan nabanggit sa Bangsamoro Region na 20 municipality ang naitap na red category. So, ito rin ba ma'am yung naisumiting assessment ng ProBar sa nagpapatuloy na campaign period? Yes sir, kasi ang assessment naman yan doon sa mga areas of concern natin ay initially talaga major part dyan ay ang ating COMELEC. So katuwang tayo niyan ang Philippine National Police as well as yung ating Armed Forces of the Philippines sa pag-assess nitong mga lugar na ito. And sa ngayon nga sir, nasa 20 or above 20 ba ang mga areas of concern natin na nasa red categories. Yan yung inaantay natin kasi nagdagdag tayo ng request ng personnel for augmentation sa darating nating election. I think ang dating nila dito ay on September 5 hanggang sa matapos yung ating election period. Kailan ma'am darating ma'am yung augmentation force? Inaasahan natin sir if walang pagbabago sa ating schedule will be on September 5. Po, gaano ba sila karami ma'am? Nasa 4,000 yung additional natin na mga personnel kasi ang mga deployable personnel ng PRO bar alone ay nasa around 5,000 na tayo sa ngayon. And yung mga augmentation natin from different regions, from Region 9, 10, 11, 12, 13, at saka sa ating maritime group, as well as yung galing sa ating mga national support units ay nadagdagan. So roughly, nasa 4,500 pa na personnel yung darating dito sa atin. Bukod pa sa mga personnel na i-deploy or augmented din ng ating Armed Forces of the Philippines at ng ating Philippine Coast Guard. And kasama pa natin yung ating Bureau of Fire Protections as well as yung iba pa nating mga law enforcement agencies na nakaantabay during the election day. Opo. Itong 4,500 na dagdag na augmentation o itong augmentation force na ito ma'am plus 5,000 kanyo nga na ProBar, lahat ito sila ma'am i-deploy sa araw mismo ng halalan? Ito sir, yung
mga personnel ng ProBar, karamihan na dito ay nakadeploy na rin ngayon dahil nga ongoing yung mga checkpoints natin. Pero during siguro mga 1 week before ang election day mismo and 1 week after, yan tayo magpo-full force ng ating deployment, lalo na dyan sa mga mga may election areas of concern. Pati na rin yung ating mga i-augment na personnel from different units and different regions. Ayon. Ma'am, sa habang umuusad yung campaign period, papalapit po sa araw ng election, yung 20 na under red category, posibleng mabawasan, posibleng madagdagan base po sa maging situation po sa ground. Opo, sir. Depende na rin po sa magiging assessment, syempre po, ng ating COMELEC at kasama na rin po ang ating AFP. Opo. Prior to the announcement ng COMELEC kahapon na nasa 20 yung under red category, sinasabing mas mataas na po ito nung una ng mai-recommenda and dahan-dahang bumababa po, Captain Ma'am. Bumababa siya, sir, kasi yung previous ay nasa 27. Aha. Yung ating mga nasa red category. So, magandang indication niyan na effective po yung nangyayaring mga mga operations and yung mga peace and order and security drives natin dito sa region kasama yung ating mga partnered agencies. Okay. With this, ano po yung mensahe po na naisiparating ng ProBar sa residente ng Bangsamoro Region, even yung mga kandidato natin ngayon, ma'am? Siyempre po, sir, ang ating priority ay ang kaligtasan ng lahat. Hindi lamang po ng ating mga kandidato o yung ating mga partido, lalong-lalo na yung ating mga mamamayan na nandito sa BARM. So hinihikayat po natin ang lahat na patuloy po tayong makipagtulungan at makipag-ugnayan sa ating mga law enforcement agencies, hindi lamang sa Philippine National Police, kundi pati na rin sa ating Armed Forces of the Philippines para magkaroon tayo ng isang maayos at patas na halalan. Kasi itong ating election ay very historic as this will be the first BARM parliamentary election. So ipakita po natin yung ating pakikiisa para maitaguyod natin ng maayos itong ating election. And patuloy po yung ating panawagan sa ating publiko na agad po nating iulat yung anumang kahinahinang activities. Yun pa lamang po na mapansin natin ay agad na po nating ipagbigay alam sa ating kapulisan. And makakaasa po ang ating mga kababayan na mananatili po tayong mahigpit at wala pong kinikilingan sa pagpapatupad po ng batas dito sa Bangsamoro Region. Ayon. Captain Ma'am, salamat po na marami sa oras, information, ay binahagi po sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Again, salamat po na marami. Good morning po sa inyo. Salamat po, sir. Salamat na marami. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama si Ma'am Police Captain Steffi Salanggit kaugnay sa una yung pong insidente ng pamamaril na itala dyan sa may Barangay Tugal sa Kalayangan SGE. Straight. Hindi pa ma-establish kung related ba sa Politika Radyo Manebs yung incident pero itutukoy ng PNP habang umuusad yung kanilang investigasyon. At ang biktima ko dito mga kasama, isa pong Kapitan Del Barrio. Habang sa Bangsamoro Region naman mga kasama, kinumpirma nga ng ProBar na 20 municipality ang nasa red category. Red category. Sa SGA, yung Kadayangan, kung saan nangyari yung incident kagabi. Oo. Under red category. And then, meron 3 orange category mga kasama. Straight. Pero hindi nangangahulugan na ito pong 20 municipality na ito na nasa red category ay hindi na mababago dahil napapatuloy pa naman din yung binabanggit nga ni Ma'am Salanggit na operation ng ating PNP. Maganda yung indikasyon kasi from the start, 27. And then bumaba siya. Bumaba. So, sa 20. As announced kahapon ng chairman ng Commission on Election. So, mga magandang Hopefully, sign yan. Hopefully, mas bumaba pa yan. Oh, magandang sign yan dahil 40 days o more or less 40 days na naman mga kasama ay election na. Then, sa bilang yan, karamihan nasa bahagi ng Lanao del Sur. Straight. To the So, point. yung augmentation force, umabot ng 4-5. Mula sa mga police personnel from Region 9, 10, 11, 12, 13. And then yung maritime. And kasama yung National Support Group. Straight.
Dagdag mo pa yung AFP Radyomanabs. Marami-rami din yan. And then yung Coast Guard at Bureau of Fire, mga katuwang ko, para po sa pagmintina ng maayos na eleksyon. Plus yung entire force ng Probar na sa 5,000. 5,000. Straight to the point. So, malaking bagay ho yan para ma-ensure maging maayos, mapayapa. Straight. And kapanipaniwala yung pong pagdaraos ng eleksyon dito po sa ating rehiyon. Straight to the point. Oras mga kasama, 6:32 na po ng magandang umaga. Oras mga kasama dito sa atin ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa balota. Straight to the point. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Assalamualaikum. Dr. Tumanda Antok po, number 1 sa balota para sa District 3 ng Cotabato City. Marami pa rin sa ating mga kabataan ang nahihirapang matutong bumasa. Marami rin ang hindi nakakapagtapos ng kolehiyo. At habang umunlad ang sentro ng lungsod, marami pa rin komunidad sa District 3 ang naiiwan. Mapupunan natin ang mga pagkukulang na ito sa parlamento. Isusulong natin ang school kitchen para sa mga pampublikong elementarya. Mas mataas na kalidad ng edukasyon sa ating state universities and colleges. Bilang guro, mananaliksik at eksperto sa pulisya. Iaalay ko ang aking kaalaman at karanasan sa paglilingkod sa inyo. Ako po si Dr. Manda Antok, hindi natutulog sa serbisyo. Number 1 sa balota para sa District 3 ng Cotabato City. Political advertisement paid for by Dr. Manda Antok. Iboto BFP Bangsamoro Federalist Party, Partido para sa Farm Parliament. Number 4 sa balota, Partidong para sa pagkakaisa, para sa kaunlaran, para sa Bangsamoro. 4 Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. Sa bawat bayan, sa bawat tahanan, may pangarap na matagal nang inaasam. Kapayapaan at pagkakaisa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Labi-labi din sa kanu sakop for District 5, Maguindanao del Sur. Taki so watanu Suldo, si Anwar Alamada, alias Young Fighter, si Nugo na UBGP, so Imay Lip sa mga kandidato sa District Representative, siya sa District 5. Niyako number baluta na number 1. Number 1 sa baluta, UBGP. Para sa bayan, hindi para sa sarili lamang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sati suwatano at pagkasuldo, mana si Sultan Dato Peng Ukong Gumbila ay kasakong duwaro na Sultan sa Kabuntalan Mandanao Darul Salam, abog kandidato sa pagka-tradisyonal leader kanong partido no BFP. Sunyaba at kinamong ko sa kandidato na tradisyonal leader na sabab kanong paninindag ko kanong maratabat no kita no ang mga tuko ng sultanet sa bansa ko. Ataw kanong kapangilay kanong kagkabagay no peace, unity, and solidarity. Mag-isa-isa tanong kanong nyaba akama itanong ilabi so kapapagalyatan no nyaba a eleksyon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo at tunay na naglilingkod sa bawat Bangsamoro. Piliin ang UBJP. Number 13 sa balota. Partidong nagsusulong ng pagkakaisa, katarungan at magandang kinabukasan. UBJP, number 13 sa balota. UBJP.
Radyo mo nationwide. Oras mga kasama, 6:37 na po ng umaga. Tatak RMN. Tuloy sa ating programa, Radyo Manebs. Pasalamat ng mga viewers natin. Ngayong morning, good morning po pala muna kay Sultan Badjo Mampon, sir. Good morning, sir. Ay aga ni mo, sir. At magandang umaga rin kay Sir Taha Inok na sabi niya dito, Sir Sabi niya, Erwin, sabi kahit niya. hindi siya nagkokomento, Oo. lagi pa rin yan siyang nakatuto. Good morning, sir. Magandang lalaki ho kayong dalawa. Sir Margani Gumander. Hey, Doc. Good morning po, Doc. Good morning. Julieta Losario Pagubo, good morning. Ever Severo, good morning din si Bay Kahar. Randy Santisa, si Hadjanur Sanday, good morning. John Vincent Samson, Sembay Adam, si Engineer Rahib Palti. Good morning. Magandang umaga rin kay Bay Umukol Sumidimbang Waya. Yan sa may MV Tamuntaka at si Mads Amba, good morning din. At sumunod, Umanya Sinsin. Okay, tulsun nga pala kay Dato Amir Sinzot, sa mga nagtatanong, kasalukuyan pong nagpapagaling si Dato Amir. Nasa Cotabato Regional Medical Center po. Sinugod siya since last Tuesday, mga kasama. Makarang tumaso yung kanyang blood pressure. Pagaling ka, Radyoman Dato Amir Sinzot. Samantala mga kasama, nagpapatuloy ho ito pong election period campaign na kung saan mga kasama ngayong araw dito po sa Cotabato City. Ano meron? Isasagawa ng Commission on Election yung pong sinasabing Operation Baklas. Pero bago pa man yun, ang political party ng BFP ay kusa na ho nilang pinagbabaklas yung pong kanilang mga campaign materials na naikabit naikabit na sa mga pampublikong lugar. Yung hindi mga common poster area. Sumula kagabi ata, obrangkada na Radyo Manebs. Yung mga volunteer supporters ng Bangsamoro Federalist Party kasamang Sir Erwin sa downtown area at uptown area, yung kanilang sinuyod na kung saan sila na mismo ang bumaklas para hindi na magiging problema pa ng Commission on Election. Hinihikayat naman mga kasama ng BFP ang kanilang mga supporters na ugaling sumunod sa alituntunin ng COMELEC sa paglalagay ng campaign materials para hindi masayang ang mga TARP. Ang mga inisyatiba na ito mga kasama ng BFP ay bilang pagpapakita ng suporta sa adhikay ng COMELEC na dapat sundin ang itinalagang common poster upang hindi magmukhang basura ang kapaligiran na napuno na ng tarpaulin. Samantala, ngayong mga araw mga kasama, isasagawa ng COMELEC yung pong Upland Baklas. At ang bahaging ito mga kasama sa atin, hatido sa atin mga kasama ni Member of Parliament Boots Malang, kandidato sa First District ng SGA, number 2 sa Balota, sa ilalim pa rin ng Bangsamoro Federalist Party. Radyo mo nationwide. Yung mga kasama sa ating programa kahapon nga po ng hapon ay humarap sa purong balitaan yung chairman mismo ng Commission on Election. And ilan sa mga inanunsyo Radyo Manebs, yung isang political party na sinasabing nalalagay sa alanganin na posibleng ma-DQ. Dahil hindi raw na-meet yung mga kinakailangang requirements nito. Ito yung inanunsyo kahapon ng Commission on Election. And yung mga paghahanda kanilang in place na para po sa first parliamentary election mga kasama. So better siguro pakinggan natin yung mismong anunsyo kahapon ni Comelec Chairman George Erwin Garcia mga kasama. Narito po. The COMELEC is 95% ready with the holding of the election. Tuloy na tuloy ang halala natin. Huwag kong maniniwala sa mga fake news, mga nagsasabing hindi matutuloy. Yung nilabas na Supreme Court na decision, it does not refer to the recent cases filed before the Supreme Court. It actually refers to the former case na kung saan motion for reconsideration na lamang ito na sinasabi ng Korte Suprema affirmed ang original na decision nila, pinanindigan ng Korte Suprema, na yung original na mga BAA on the redistricting was declared unconstitutional. Yun lamang yon. Pero yung bago na BAA number 87 and 88 patungkol sa bagong districting law ay hindi po ito declared na unconstitutional by the Supreme Court as of today. Wala rin pong restraining order mula sa Korte Suprema sa kataas-taasang hukuman, and therefore tuloy na tuloy ang halala natin sa September 14.
Papasalamat tayo dito sa Speakers Bureau sa pagkakataon na binigay nila sa atin, hindi lamang para maimbitahan kayo kung hindi makapagbigay kami ng update sa ginagawa natin na paghahanda sa araw ng eleksyon. Kahapon din naglabas kami noong mga areas of concern. Gusto ko lang ipamahagi sa inyo na wala kahit isang lugar sa buong 105 na munisipyo at 2 syudad sa buong Bangsamoro ang may petisyon o merong intensyon na under COMELEC control. Sa kasalukuyan, meron lamang tayong na-determine na more or less 21 na lugar kung saan sila ay red category areas, pero may bumaba na kasi. Merong naging green na from original red, merong orange, naging green na rin, and therefore, nakikita nyo habang papalapit yung araw ng halalan, ay nagkakaroon ng relative peace and order sa buong Bangsamoro. Kung meron man na mga violence na experience, yun po ay mga common crimes. At the same time, wala po dyan na election-related violence, kahit po yung paghahagis ng granada dyan sa Maguindanao South, ang determination ng PNP at ng Philippine Army, yan ay isang pagganti doon sa na-neutralize nila na leader ng isang rebelding grupo. At the same time, yung pagkamatay naman ng isang konsihal dyan sa may bandang area ng SGA, actually outside siya ng SGA eh. Although taga-SGA siya, lumalabas ito ay private personal na away o gulo at walang relasyon at hindi rin siya tumatakbo bilang isang kandidato sa Bangsamoro. So far, manageable ang situation, very peaceful ang ating sitwasyon patungo sa paghahanda natin para sa Bangsamoro parliamentary election. Lahat po ng balota ay na-print na namin, naka-impake na sa kasalukuyan, nag-deploy na po kami nung isang araw pa. Kahapon dumating naman yung lahat ng mga magte-train namin ng ating mga technician sa buong Bangsamoro upang dumating sila dyan sa Cotabato City upang yung mga technician na yan i-deploy natin sa mga paaralan. Yung susunod na linggo, yun naman po mga guro natin. Magte-training kami for 2 weeks sa mga guro, kasama na rin po yung 3,000 na mga miyembro ng Philippine National Police. So that before the end of August, natapos na namin yung lahat ng mga critical na mga paghahanda. And by the first week of September, naandyan na lahat ng kagamitan na gagamitin natin para sa September 14 elections. 2,393,000 ang botante sa buong Bangsamoro with 5,212 na presinto. Ang ginawa po ni COMELEC, dapat kasi mga 3,000 lang yan na presinto, ginawa po natin, sinabi natin hindi pa pwedeng 800 to 1,000 voters per precinct. Yung po kasi ang bilang ng mga botante nung nakarang eleksyon ng 2025 dahil kapos ang budget ni COMELEC. Ngayong may sapat na pondo naman ng COMELEC sa tulong na rin ng Bangsamoro Parliament ay minarapat namin na ibabaan ang bilang ng mga botante sa bawat presinto. 600 na lang. Kaya naging 5,212 yan. At dahil po dyan, yung ipadadala namin ng mga makina dito sa buong Bangsamoro ay 7,000. Talaga pong may excess kami na 1,218 sapagkat gusto namin ang bawat isang munisipyo may tigsa 10 na additional o contingency machines. Ang 2 syudad, Lamitan at saka Cotabato ay may tigsa 30 man lang na mga additional na mga makina upang kung ano man magkaroon ng problema. Ganun na rin po ang mga baterya. May excess po tayong 300 batteries for the entire Bangsamoro at nag-excess din po tayo para sa Starlinks na naka-preposition, naka-standby dito sa buong Bangsamoro. Yung pong, kaya po ako nakapagsabi nag-i-improve, kahapon natanggap ko yung report galing po sa ating security forces at nakakatuwa naman sapagkat madami na doon sa Maguindanao. Ang ngayon ay nasa from red o kaya orange, bigla silang naging yellow or green category. Magandang indication yon. Yung sa Lanao Sur, na bumaba rin ang Lanao Sur, dati 21 siya, bumaba rin ang bilang ng mga nasa red category areas. So ibig sabihin, kailangan namin papalapit ang eleksyon, lagi kalimitan, nagiging red. Pero ngayon medyo nagko-convert siya from red to orange or even to green or yellow. So magandang indication yan. Again, ang pinaka-importanting balita, wala kahit isa man sa 105 na munisipyo at 2 syudad sa buong Bangsamoro ang ilalagay sa COMELEC control. Sa kasalukuyan, walang ganong klaseng report, pangangailangan
at request o petisyon na pinapile kay COMELEC upang madeklarang COMELEC control ang isang area. Actually po, meron na po tayo, yung buong Westmincom ay nakahanda na tumulong sa atin. Natutuwa tayo sapagkat yung ating AFP Chief of Staff na kasalukuyan ay dating commander ng 6th ID na naging pinuno rin ng Westmincom. Ngayon siya ang AFP Chief of Staff. Yung ating Army Head ngayon, si General Gumiran, dating 6th ID, naging Westmincom, ngayon siya ang ang Army Chief. So kahit paano alam nila yung area, alam nila yung sitwasyon, and therefore mas magiging malawak ang aming coordination sa kanila. Nagkaroon na po kami ng command conference dyan sa Zamboanga City at pinahayag sa amin yung mga deployment na gagawin nila. In fact, plano nila magpadala ng additional mga more or less 9,000 na mga additional na puwersa. At ito'y manggagaling sa iba't ibang lugar outside of the Bangsamoro, perhaps coming from the general headquarters pa ng AFP. Yung PNP natin, meron tayong 3,000 na titrain para maging pang-substitute natin sa mga guro na kung sakasakali hindi sila makakapaglingkod sa araw ng eleksyon. At kasama rin po sila sa ititrain. Gusto namin DOST certified din sila tulad ng ating mga electoral board members. Jomo Nationwide. Yun, yung update Radyo Manebs. Daming development doon, ha? Straight to the So point. yung AFP, nasa 9,000 yung planong ipadala. Straight Dito po sa ating rehiyon para po sa araw ho ng eleksyon, mga kasama. to the point. And then, yung palang red category, 21. Binabait ko na 20. 21. Straight to the point. Mga kasama. Then, binabanggit, sa ngayon, wala pang nirekomenda na any town na maging under COMELEC control, mga kasama. Dahil yung mga insidente, binabanggit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mga kasama, hindi naman siya related sa election. Yeah, Yan yung mga common incident na nangyayari sa isang lugar. Tulad ng pamamaril, mga personal grants, gano'n. Yun yung mga sinasabing common. Walang kaugnayan sa papalapit na eleksyon. Hindi tulad nung bago magtatapos ang pagpa-file ng kandidatura noong 2025 sa may Sharif Agwak. Sa lahat ng mga bayan sa Maguindanao, tanging Sharif Agwak lamang, o sa Maguindanao del Sur, tanging Sharif Agwak lamang yung nag-break. Nag-break, sir. Kaya't medyo napakamot ng ulo si sino yung Lieutenant Colonel na siya yung nakakuha, siya yung nakabreak. Record? Record niya. Okay na sana. Okay na sana dahil pagkabukasan, siyempre, paghahanda naman. Pero wala siyang magagawa. May nangyaring ganun. Ganun yun, mga kasama. So, yan yung ipinapasasalamat ng COMELEC dahil nga sa wala pa naman ding naitatalaga Sana wala election mangyari. related. Wala mangyari, Radyo Manebs. Hanggang sa pagtatapos, hanggang sa declaration na? hanggang sa susunod pa mga araw. Wala na. Sige, report tayo. Tanggap tayo ng reports, mga kasama, mula sa ating mga Radyoman reporters. MILF, Ajag at Probar nagpulong kahapon. Sa detalye ng balita, Radyoman Maestro Rahib Bansao. XMY. RMN Report. Pinangunahan ni MILF Ajag Chairman Anwar Alamada alias Commander Young Fighter MPA at GPH Ajag Chairman Police Brigadier General Jemuel Siason ang coordinating meeting ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region Pro-Bar. MILF Ajag Team Site Leaders at mga bagong itinalagang Officer in Charge, Base Commanders ng More Islamic Liberation Front sa Pro-Bar Headquarters sa Camp General Saripada, Pindaton sa Bayan ng Parang. Dinaluhan din ang pulong ng mga Provincial Directors ng Pro-Bar, MILF Ajag Team Site Leaders at mga OIC Base Commanders upang talakayin ang pagpapalakas ng koordinasyon at kooperasyon sa antas ng mga lalawigan. Tinalakay sa mga pagpulong ang mga hakbang upang higit pang mapagtibay ang kapayapaan at seguridad bilang paghahanda sa napapalapit na unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Matatandaan si Anwar Alamada alias Commander Young Fighter ay number 1 sa balota sa ikalimang distrito ng Maguindanao del Sur. Dito po sa visit ng ating puting tinira, Christopher, siya po ang RD natin. Sobrang ganda po.
personal program po. Sa mga Vice Commander po, tingin ko po at po nalilitahan na tumalo po talaga yung iba kahit nagsulong sa silan. At iba naman dito, galing po sa SGA at dalawang Maguindanao po. Si MILF Ajag Chairman Anwar Alamada, kasama mo sa DXMI 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Ban sa Tatak, Armen. Radyo mo nationwide. Ang baging yan mga kasama dito sa atin ni Anwar Alamada alias Young Fighter, number 1 sa balota. Tumatakbong district representative sa ikalimang distrito ng Maguindanao del Sur bilang member of parliament. Straight to the point. Samantala mga kasama, fake at troll account ang pinagmulan ng pekeng banta sa seguridad ng mga paaralan sa bayan ng Midsayap ayon sa lokal na pulisya at lokal na pamahalaan. Detalye ng balita, Radyoman Daisy Mangod. DXMY RMN Report. Sa gitna ng kumakalat na post sa social media na nagbabanta umano sa seguridad ng mga paaralan sa bayan ng Midsayap sa North Cotabato, nilinaw ng pulisya at ng lokal na pamahalaan na peke ang naturang impormasyon at nagmula ito sa isang fake at troll account. Ayon sa bagong hepe ng Midsayap Municipal Police Station, Police Lieutenant Colonel William Facsoy Jr. Batay sa paunang pagsusuri ng kanilang cybercrime unit, lumalabas na bagong likha lamang ang naturang social media account. Naniniwala ang pulisya na ginawa ito upang ilihis ang atensyon ng investigasyon kaugnay ng insidente ng pamamaril sa isang traffic enforcer sa bayan. Patuloy anya na sinusuri ng mga otoridad ang pinagmula ng account at ang pagkakakilanlan ng nasa likod nito upang mapanagot ang sinumang responsable sa pagpapakalat ng maling impormasyon at paglikha ng pangamba sa publiko. Sa pag-aaral po ng cybercrime, lately lang po or very recent lang na na-create yung account. So tinitrace natin kung makaya nating makuha yung IP niya. Very technical kasi siya kung tutuusin kasi. But then, nakita nga natin na very recent, baka gumagawa lang siya ng panic upang sa ganun, ma-divert yung investigation natin dun sa recent na insidente. Nevertheless, full deployment po tayo sa mga schools natin in coordination also sa mga teachers upang sa ganun, mabigyan natin sila ng assistance or mabigyan natin sila ng guidance para hindi sila masyadong magpanic. At least maramdaman nila na nandun yung police in kaso na kailangan nila ng assistance, may malalapitan kaagad sa mga eskwelahan natin. Ayon naman kay Mayor Rolly Sakdanan, layunin lamang ng naturang individual na maghasik ng takot sa publiko. Anya, sinamantala lamang nito ang nangyaring shooting incident upang magpakalat ng maling impormasyon at magdulot ng pangamba sa komunidad. Iginiit din ng alkalde na hindi dapat seryosohin ang naturang post. Gayunman, nananatiling seryoso ang kapulisan at ang lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga hakbang upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng publiko, partikular na sa mga eskwelahan sa bayan. This post, Daya Ayla Amir na to, first, this is a newly made account. Newly lang. Itong tanghali lang, alas 12, ginawa niya lang ngayong tanghali. Nangyari alas 10, ang pangyayari alas 12, kinreate ang kanyang... Kaya wala pa nga ilang ibang post, ito pa lang. Pangalawa, ito ay nananakot, pero ang basa namin to, sinasakyan niya. So tinatakot niya ang mga iba't ibang eskwelahan, gagantihan niya raw, ang mga traffic enforcer, pati school, dinamay. Isipin mo, pati school nyo, ni-spread out na namin to, nag-post na kami kanina sa Facebook na huwag niyo seryosin to, this is fake news, newly made, sa cybercrime na to, pinatignan niya nila, ito ay hindi dapat seryosohin. Although, seryoso ang ating PNP at mga law enforcers sa pagbabantay sa lugar. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyo Mandaisy. Oras mga kasama, 6:56 ng umaga. Ang baging ito mga kasama, tito sa atin ni Sultan Dato Teng Gumbila, number 5 sa balota. Nominee number 1 sa traditional leader sa ilalim pa rin ng Bangsamoro Federalist Party. Tagdito report Radyo Manebs. Straight to the point. Midsayap LGU pa rin ang mga kasama nagalok ng pabuya sa makapagtuturo sa bumaril sa isang TMU personnel kahapon. Detalye ng balita, Radyoman Juldi Mapalaw. DXMY RMN Report. Inanunsyo ni Midsayap Municipal Mayor Rolly Sakdalan na magbibigay ang LGU ng reward o pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa pagkakakilanlan at kinaroroonan ng sospek na bumaril sa Traffic Management Unit o TMU enforcer na si Julius Reveral Lahot, 43 anyos, magtatanghali kahapon.
Ayon kay Mayor Sakdalan, bagamat hindi niya direktang binanggit kung magkano ang naturang pabuya, ginarantiyan niya na ito ay malaking tulong sa kung sino man na makapagtuturo sa sospek at mananatili manong confidential ang kanyang pagkakakilanlan. Nabati na ayon sa paunang investigasyon, binabantayan noon ni Lahot ang isang impounded na motorsiklo sa Purok Sarisa ng Poblasyon 1 sa nasabing bayan nang lapitan siya ng armadong lalaki at walang habas na pinagbabaril. Patuloy ang hot pursuit operation ng Midsaya PNP habang iniimbestigahan na rin ang motibo ng pamamaril na iniuugnay sa trabaho ng biktima bilang traffic enforcer. Samantala, napagalaman na 3 araw pa lamang mula nang pumanaw ang asawa ng biktima dahilan upang higit na ikalungkot ng kanyang pamilya ang nangyaring insidente. Kung mapaabot at makatulong tayo sa pag-apprehend nitong pag-aresto nitong tao na to, and we can do it confidentially again, merong malaki kami ibibigay na award. Ibibigay kami na award. 6 figures. Kayo na lang mag-isip, 6 figures. So, 0, 0, 0, 0, 0. Saka na tayo mag-isip. Depende sa maitutulong nyo. 6 figures, alam nyo na ibig sabihin ng 6 figures. Diba? So, we will give that na makaka-apprehend ng tao na yan. Susunod na araw, mas klaro na yung picture na makikita nyo. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Karamen. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Julie Mapalaw sa balitang yan. To the point. Isang minuto po mga kasama at mag-alas 7 na po ng umagang baging yan mga kasama. At ito sa atin ni Member of Parliament Boots Malang. Straight to the point. Tumatakbong Member of Parliament sa 1st District ng Esgada, number 2 sa Balota. Straight to the point. At ang baging yan mga kasama at din sa atin ni Attorney Sheriff Abbas. Tumatakbong Member of Parliament sa 1st District ng Cotabato City, number 1 sa Balota, sa ilalim pa rin ng United Bangsamoro Justice Party. Straight to the point. Alas 7 ng morning mga kasama. Straight to the point. Habo lang sa mga viewers natin. Good morning ko sa inyong tanan, mga higala. Si Shirley Rosaldo Anito. Good morning. Good morning. At si Kuya Nathan Kilaton. Good morning. Morning. Straight to the point. Paalam na Radyo Rebs. Straight Yan na. to the point. Sige. Ayaw magpaalam. Straight to the point. Sa ngalan ng ating mga partners, yan na po mga kasama yung ating balitaan ngayong umaga ho ng Wednesday, August 5, 2026. Sa ngalan ng ating mga partners sa ating technical, Master Control, Radyoman Chief Alvin Casilion sa technical, si Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Ating coordinator Radyoman Maestro Rahiban Sao. Kami po ang inyong mga nakasama, Radyoman Erwin Kabilbigan, Radyoman Ebsawang, Tatak Aremen. Radyo mo nationwide.